niyo ba't sister tawag niya? Ikwento mo. Yes, kasi magkamukha kami dalawa. Bata kami pareho. Bata pa rin naman kami, di ba? Do you think? As in, ang dami nagsasabi sa akin na kamukha ko si Miss Carrie. Pero totoo ba? Totoo nga. Because I was gonna say, nung teenager ako, lumabas siya sa TV. And everybody was telling me, alam mo Karen, kamukha mo si Jean Garcia. Really? Eh, sikat na siya noon. Siyempre, high schooler pa lang ako. Pero sikat na siya sa akin ngayon. Ay, sorry. But look, my gosh, you have not aged. Pareho rin naman. Ay, praise God. Oo, my God. May tipo. Mag-comment kayo dyan, ha? Para malaman namin, ha? Oh, no, wait, no. Oli ka na kumain. Yes, ayan na. Sige po, go ahead po. For us. Yes. Yes, kumakain ka ba? Grabe, ang dami-dami naman ito. Fiesta. Kumakain ka ba crispy pata? Hindi ba pwedeng every week ako sa vlog mo kung ganito karami ang pagkain? Bakit nga, alam mo, wala ka pang social media. Ito na nga, Miss Karen, hindi ko lang alam kung lalabas mauuna ito o mauuna yung sa akin. Okay. Pero gumawa na rin ako ng vlog. So, yes! Why did you decide to make a vlog? Kasi meron akong pinasok na negosyo, buy and sell ng mga used quality cars. Ay, So, mga very second good. hand na. Tapos lahat ng klase, may luxury cars, merong mga yung normal lang na mga sasakyan. Basta lahat ng klase ng sasakyan, meron ako. So, pinasok ko yun. So, isasama ko siya sa vlog para maiba, diba? Babae ka, pero diba, you're buying and selling, diba, mga second-hand cars. So, negosyo na yung pinasok ko na rin para, syempre, tumatanda na tayo. Para kahit paano, may pandagdag. Hindi ko daman parang ganyan. Parang ganon. So, sana mag-subscribe ka, I'm gonna subscribe, of course. Oh, Jenica, hopefully, November 17, mag-umpisa yung ano ko. So, perfect. Kaya ko ba ito meron? Kompletos, recados, mga kaditi. Are you streaming, Katie? Anong feeling mo may YouTube na mami mo? Hindi po ako gulat. Hindi kasi kahit na sumisikat yung mga, di ba, mga vlogging, ganyan, alam ko it's something that mama could do. Yeah. Because she knows how to entertain. Alam mo, ito ang first time na makikita kayong dalawa. Are you happy ka ba? Super. Na nandito si mami? Oo naman po. Oo naman po. Anything naman with her, work-related or not, basta I get to spend time with her. Grabe kasi work ko ngayon, Miss Karen, everyday po talaga, kahit weekends. Alam mo, pag ginagawa namin minsan, kung stress na siya, tapos stress din ako. Minsan sumama ka sa amin, tanggal talaga, promise. Kakanta tayo, karaoke. Makakanta ka ba? Oo. Okay, pakikinig natin yung mami. Jean and Jenica, para kayong magkapatid, nung naabutan ko kayo, nagkikwentuhan kayong dalawa na parang magkaibigan. Nagbibigayan ng schedule. Hindi niyo ba alam ang buhay ng isa't isa? Halos di na kami nakikita. One, sobrang busy ngayon ni Jenica and sobrang proud ako sa kanya kasi ang dami-dami niyang work na bigay ng ABS. Ako naman, may work din ako sa kabilang network. So, bihira kami magkita. Pero yun, pag magkikita kami, minamaximize namin yung time namin na chika. Jean, nagsimula ka artista. Anong pakiramdam mo na ang anak mong si Jenica, eto, sumisikat ngayon? I'm very proud at saka deserve niya. Kasi very hardworking ang aking anak. Tapos, mahal niya yung trabaho niya. At saka marunong siyang, ang maganda dito, marunong makisama. So, kaya mahal din siya ng mga staff, ng mga crew. Kasi pinalaki ko naman sila na gusto ko very humble, marespeto sa mga tao. O, iyak ka na naman. Hindi ako naiiyak. Natatawa ka? Naiiyak ako. Naiiyak ka? Kasi sobrang pinipraise kita, gano'n. Huwag ka na mag-ano-ano. Hindi, alam ko naman, bilib ako sa'yo ever Hindi, alam ko since, naman, diba? pero huwag mo nang anuhin. Matindi ang pinagdaanan yung mag-ina. Balikan natin yun. Actually, it was only my mom that worked in Japan. Naiwan po ako dito sa Philippines. If anything, like after everything that happened in my life, kasi Miss Karen, hiwalay po kasi ako sa asawa ko and I have 2 kids. Parang sobrang masaya lang ako na hindi ko hinayaan na lumabas sa bibig ko growing up kay mama na bakit wala ka. Kasi I often get asked kung nagtampo ka ba sa mama mo, ganyan, or sa papa mo, kasi kahiwalay sila, di mo sila kasama. Tapos, hindi kasi ako mareklamo, yung hindi ako
meron ako nafe-feel, may longing akong nafe-feel na I wish my mom is here in the Philippines. Pero hindi na para sabihin Hindi ko niya pa sa bina-voice kanya. Parang make sure ko lang na every time nandito siya sa Manila, I get to make her feel that she is loved, she is appreciated. Tapos buti na lang, kasi nung naging single mom na ako, yung greatest fear ko is yung maparamdam ko sa mga anak ko na parang andito ako, iisa kami ng bahay, pero wala ako. At saka during that time kasi, Miss Karen, nawala ako ng mga parang 2 years and a half, pero every 3 months umuwi ako ng Manila to be with her. Kaya lang, mga 1 week lang yun, remember? Yeah. So, kaya nung time na, ito pag-usapan natin, yung pangako sa'yo, nung inano sa akin, ng year 2000 yan, tinawagan nila ako sa Japan, asking me to go back to do a serye. So, syempre, interesado ako kasi na-miss ko 2 taon mahigit walang work, kaya ako nagtrabaho sa Japan. Medyo nagustuhan ko siya, pero honestly, nung time na yon, mas malaki yung kikitain ko sa Japan kaysa yung kikitain ko as artista dito nung year 2000. Nung pagtapos namin mag-meeting ni na Miss Rory Quintos at saka ni Tita Malu Santos, pauwi na ako. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kasi medyo nagdadalawang isip ako, confused ako, hindi ko pa alam, 50-50. Gusto nila, kumbaga, bibigyan nila ako ng 48 hours para sumagot kung tatanggapin ko or hindi yung pangako as Madam Claudia, diba? So pag-uwi ko, sabi niya, alam niya na meron akong meeting para nga dun sa So excited siya, gusto niya mag-stay ako. Sabi niya, Mama, what happened? Ganyan. I don't know if you remember, kasi parang mga ilang taong ka lang, no? Parang mga 12, parang gano'n. Mga ganon. Sabi nila, may promise naman sila na kumbaga makikilala ulit yung name ko, parang ganyan. Kaya lang, honey, sabi ko, kung kukumpara mo, ito lang kasi kikitain ko dito, pero sa Japan kasi ito kinikita ko. So, what do you think? Anong tingin mo? Ang sabi niya, Mama, it doesn't matter. Basta nandito ka. So, tanggapin mo kasi gusto kitang kasama. Tinanggap mo? Tinanggap ko. Oo. Tapos, naging very successful. Tapos, masaya pa yung anak ko. Oo. So, diba, win-win. Yung, kumbaga, tama, ito yung destiny. Lahat ng gagawin mo, dadaan sa akin, Pwede Angelo. ba pabayaan mo anak mo? Dahil ako ang higit nakakalam ko anong tama sa asyendang ito at walang ibang pwede magdikta sa akin, kahit ama mo! Shut up! I'm not asking your opinion! Sa 2.5 years na yon, nasa Japan siya, tama? 2.5 years, nagkaroon ka ng partner Yes. at nanganak ka doon. Yes. Si Kotaro. Yes. And Aking what pangalan. was that like for you? Ako, nung mga time na yun, sobrang happy po talaga. Kasi Bakit naman ito? Kasi lumaki po ako na meron akong daddy. Tapos kasi sobrang bait din kasi talaga ng father ni Kotaro. Hindi niya pina-feel sa akin na hindi niya ako anak. If anything nga, parang ang issue pa is, wag ma-feel ni Kotaro na parang sobrang favorite ako ni Kasi favorite siya daddy. nung daddy, yun yung Oo. tatay ni Kotaro. Ang tawag niya sa kay Jigo, Papa. Oo. So, dalawa yung tatay niya. So, Okay. parang ang feeling niya, I'm so blessed, Mama. Nagkaroon ba ng pagkakataon na nag-guilty ka at sinabi mo, I could be a better mother? Nagdaan ka ba sa ganon? Parang hindi. Kasi napakabait ng bata nito. Actually, mga anak ko mababait silang lahat. Yun yung parang pinaka talagang swerte ko sa buhay. Hindi sila mareklamo. That's number 1. Tapos, maski kaming mag-ina, ang respeto namin, maski nung lumalaki siya hanggang sa yung ngayon na marami na siyang napagdaanan din, may 2 na siyang anak. Kung hindi siya mag-open up sa akin, kahit na may inkling ako or something, hindi manggagay sa akin na, balita ko, hindi. Hinihintay ko palagi, respeto yun, hinihintay ko palagi na siya yung mag-open up, yung ready siya. Ako naman, Miss Karen, gusto ko lang po talaga i-flex yung mama ko. Sorry. Hindi, gusto ko lang talagang i-flex kasi one thing about, di ko kasi talaga na-feel ever. Si mama kasi, siya talaga lahat, Miss Karen. Ever since before? Yes, parang lumaki ako na, sorry ma, lumaki okay. ako, hindi ko siya mommy, tatay ko siya. Yun yung thinking ko. Parang lumaki ako na, okay, so yung mommy ko, she is the provider, she's the one who works so I can study in a good school, and then my ninay is my mom. Ganun siya. Parang ganun yung ganun setup. ako lumaki. So ngayon, na single mom ako, pag iniisip ko lang, grabe si mama. Kasi I remember, I think I was around mga parang 10 years old ata nun. Nagpapabili ako ng bagong bag. Parang sabi ko lang, Ninay, parang may nakita akong bag, yung sa classmate ko umiilaw, parang gusto ko umiilaw din yung sa akin. Okay lang ba yun? Ang sabi sa akin ni Ninay that time, anak, sabi niya, medyo mahal kasi ata yan. And
marami kasing bayarin ang mama mo ngayon. Pero hindi ko, kahit single mom siya lahat, never ko na feel na, mahirap kami. Or, kasi si mama, very generous siya sa akin. Tapos ngayon, naalala ko, narinig ni mama, parang sabi ni mama that time, magmamall tayo pagkatapos kong mag-work. Sabi niya, anak, baka may mga gusto ka, may mga kailangan ka sa school. Tapos sabi ko kay mama, hindi mama, okay lang kasi nahihirapan ka na magtrabaho. Tapos yung itsura ni mama, yung shock niya, sabi niya, bakit anak? Okay lang mama kasi ayoko, baka maghirap po tayo, tapos mahirapan po kayo. Tapos naalala ko yung itsura ni mama, naiiyak siya, tapos hindi niya pinapakita sa akin. So, ako, kaya rin po siguro hindi din ako ganun ka-vocal kasi alam ko na sobrang love ako ng mama ko. Parang walang hindi gagawin para sa akin yung mama ko. Hindi niya ipaparamdam sa akin na kailangan kong mag-adjust. Jean, iisipin ng mga tao, wow, showbiz siya. Yung mga showbiz, ang daming pera. Reality is, kasi, pag nag-umpisa ka kasi, syempre bibigyan ka ng pangalan, ng regal, for example. Pag baguhan ka kasi, hindi naman ganun kalaki ang talent fee, hindi ba? At saka dati yung commercial, once in a blue moon, hindi ba? Pero when I was starting, tas nabuntis ako kay Jenica, kumbaga, yung TF ko noon is hindi naman ganun kalaki, unlike ngayon, hindi ba? At saka, kumbaga parang, hindi lang ako provider sa mga anak ko, provider din ako sa family ko. So, kumbaga, nahahati pa yon. So, medyo breadwinner nga ang sabi nila, diba? So, dinaanan ko. Tsaka wait lang, hindi yan noon lang hanggang ngayon. Parang hanggang ngayon, si mama, talaga siya. That's why I also wanna say something lang po. Kasi sometimes I get to see comments. I get offended for my mom. I'm so sorry. It's Parang okay, I just baby. wanna take this opportunity. Yes. Because people knew about the aircon thing na... Actually, nagulat po ako na laking issue siya. So parang pag sinasabi lang, ang yaman-yaman ng mama niya, ba't hindi siya tulungan ng mama niya? Parang ganun ba yun? Parang pagka mayaman bang magulang mo, dapat ba pag may kailangan ka, nakahingi ka kagad? Tsaka si mama, di naman niya alam na wala akong aircon. Yun pa yung sasabi ko, dadagdag ko kasi. Oo. Kasi nga, Di naman itong niya mga alam. anak ko, hindi naman talaga sila yung palahingi, palaasa, yung pa-spoiled, hindi sila ganun. Hindi ko siya tinake as negative na parang ano ba naman to si Jenica, ba't naman sinabi pa to, ganyan-ganyan, di ba? Para naman siyang kawawa. Sobrang proud ako sa kanya kasi kumbaga kakahiwalay niya sa asawa, tapos ngayon, nagsa-start siya ng panibagong buhay, di ba? Na ngayon, nakakabili siya unti-unti dahil hardworking siya. Tapos nanay siya, naalagaan niya yung mga anak niya. So ako mas, okay lang i-announce mo kasi yun ang realidad. And para sa akin, hindi na para sabihin ko sa kanya kasi una, alam kong bibigay niya. Una, alam kong... Tiniis, yun ang tanong. Kasi hindi naman po ako naaawa sa amin ng mga bata. Walang ganon na parang kawawa naman kami, ganito lang kami. Wala, kasi okay naman. Kaya nung nagkaroon ako ng pera to buy it, ang nasa isip ko lang, luxury, yes, nagawa namin. Pero hindi siya yung parang kawawa naman kami o may kulang naman sa amin. And yung reason ko rin talaga kung ba't di ko sinabi kay mama, kasi nga, nilinaw ko lang na wala siyang alam. Kasi alam ko, ibibigay niya at hindi naman niya kailangang ibigay. Kasi kung wala naman kami, hindi naman po namin ikamamatay. Sorry po Pag single mom ka kasi Miss Karen, yun ang batayan palagi eh. Parang ikakamatay ba namin to? Sa totoo lang, doon nakita ko yung sabi ko, wala pala siyang aircon. Wala pala silang water heater. Hindi siya nagsasabi talaga sa akin. Pero sobrang proud ako kasi... Hindi ka ba bumibisita sa bahay? Ako ang bumibisita Sila ang sa'yo. bumibisita. Kasi ang bahay ng anak ko is medyo nahiya siya kasi maliit lang siya. Studio lang siya. So, alam mo yun, yung ayokong ipilit kasi gusto ko siyang dalawin, of course, 'di ba? Pero ang nangyayari, sinasabi ko sa kanya palagi na, "Uy, dalawin niyo naman ako." 'Di ba? Kasi alam ko, ayoko rin siya napapahiya na parang ganito lang kaliit yung bahay niya. Kasi kakahiwalay lang nila, 'di ba? Ngayon, what about your dad? Close ka sa tatay mo. Yung papa ko po, yes, malapit din po kami sa isa't isa. And I got to live with him for about 2 years ba, mama, bago ako ikasal. Parang nag-request ako kay mama. Nakatira po ako kay mama all my life. Tapos, nung naging engaged na po ako, doon ko naisip na gusto ko ata matry bago ako magkaasawa na tumira naman kasama yung papa ko. Bait mo. Kaya very close din siya sa mga kapatid niya sa tatay niya. Oo. Mabait siya bata talaga. Mabait. Ikaw naman, nag-uusap pa kayo ng tatay. Si Jigo? Yeah, very civil naman. Alam mo, I wanted to ask you, so you are twice separated, Jean.
Do you feel frustrated or have you asked yourself, Lord, ba't ganon? Siguro dumating din sa point na parang, ano bang meron ako na Sorry, bakit pwede hindi ba akong natutuloy sumingit yung sandali? relasyon ko? Yes. Sorry. Hindi kasi ginamit ni Miss Karen yung term na separated. Gusto ko lang sabihin na mom is offered marriage many times by both men. Pero si mama, ewan ko ba dito? Hindi ko din alam. Ano siya, Miss Karen? Okay, so let's start first. With Jigo, Oh my he God. offered marriage, nag-no ka. No. Why? Noon, why? Why? Kasi, may pagka-spoiled kasi si Jigo at saka bata pa kasi kami Okay. noon. So, medyo mamas boy siya, papas boy siya. Hindi lang mamas boy, papas boy din. Yung alam mo yon. So, and we're both young then. So, kahit na parang parang hindi ako ready. What about your Japanese partner? Maraming beses yun, Miss Karen. OMG. Pero kasi, kasi ang gusto niya is doon na kami sa Japan pag nagpakasal kami. Nung time na yon, honestly, I'm not ready to live my family here sa Pilipinas and hindi ko pa kayang mahal ko kasi yung trabaho ko, yung pagiging artista. So, hindi ako ready. So, sinabi ko sa kanya yon. So, sabi niya, sige, mag-wait pa rin ako, parang ganyan. Pero dumating sa point, siguro na napagod din siya kasi 8 years din kami, 8-9 years Yun, kaya kami nag-separate. Do you regret it? No. I'm super happy to be single, promise. Hindi, Miss Karen, the thing about my mom, she's really very strong. She knows how to be happy on her own. I never saw her like with daddy. Si daddy earns more na parang dependent siya doon. Hindi talaga siya ganun. As a strong and independent woman talaga si mama. Parang binibigyan siya, pero alam niya na kung di mo ako bibigyan, kaya ko din. Ayoko kasi nang yung magkukudaan pa kayo ng tatay ng mga anak mo. Hindi na. Kung hindi ka magbibigay, it's okay. Kung magbibigay ka, thank you. So sila, kusa silang magbibigay. Pero kung hindi sila magbibigay, wala ring demands from you. Kaya, Miss Karen, ngayon kumikita na ako. Sobrang happy ko. Naalala mo, when was that? I gave you an envelope. I was so happy with my life. I gave Mama an envelope with money. Wow! And then... Kailan to? Naiyak ako! Kailan yun? Recently lang. Basta parang yun. Tapos parang nalala ko yung friend ko noon. Hinatid ako sa bahay ng mami ko. Parang sabi ko, mag-withdraw lang ako. Sabi ko, daan lang tayo sa bahay ng mama ko bago tayo tumuloy sa lakad natin. Tapos sabi ng friend ko, yaman-yaman na ng mommy mo. Bakit ka magbibigay ng pera sa mommy mo? Alam ko naman na mas mayaman siya sa akin. Pero deserve niya kasi na i-baby din. Yung ma-feel niya rin na wow, kaya pala ako alagaan ng anak ko. Pero Pabalik. ramdam ko, idol mo nanay mo. Sobra po. Sobra. Lalo ngayon, Miss Karen, parang sobrang idol ko na yung mommy ko Kasi dati. single parent Pero ka na now, so alam mo. Yeah, especially now. And I think a lot of the big decisions that I made in my life also boils down to, my confidence also came from how I saw my mom. Na parang she was able to handle it well, and if my mom was able to do it, I'd be able to do it too. Ramdam ko, naiiyak ka because of her. Pero naiiyak ako kasi alam kong marami akong pagkukulang sa kanya, pero pinupunuan niya yung pagkukulang na yun. Kasi hindi siya nagsasalita against me or anything. Nakakainis ka, Miss Karen! Kahit ako, it's a different kind of love, Oo, unconditional. Di ba sinasabi lang, meron pa ba talagang ngayon, lalo na sa generation ngayon, meron pa bang, uso pa ba? Or nagtatrend pa ba ang unconditional love? Yes, I think between parents and their children. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko to. May pagkukulang ako, pero pinupunan niya. Totoo po yun. Doon ako na-touch na, I'm a parent too Nanay ako. For the nanay to say, pinupunan niya, yung anak, ang pumupuno. Love you, Mom. All because yung anak, baliktad yung anak, sacrificial din. Yeah, ganun siya. Kaya kahit na anong dumaan sa buhay ko, mula noon hanggang ngayon, kumpleto pa rin ako kasi nandyan yung mga anak ko. Bakit ka ganyan, Jenica? Yan ang tanong. I know. Diba? Saan mo nakuha yun? Totoo yan, Miss Karen. That kind of love.
Hindi ko po alam eh. Basta ang alam ko lang po, mahal ko po yung mama ko, mahal ko po yung papa ko, at hindi ko man po nakuha yung childhood na nakuha ng iba. Ang sa akin lang po, ayoko lang po sila mas mahirapan pa. Pakiramdam ko po kung dadagdag pa po ako, sobrang kawawa naman po yung mga magulang ko. Alam mo, isa pang pinagpapasalamat ko kasi, di ba usually yung mas matanda, yun ang mag-a-adjust sa pamilya. Pero si Jenica, mag-a-adjust siya. Para sa lahat. Para sa pamilya. Okay, tignan natin ang sino ang... Unang-una, Okay. sa inyong dalawa, Apo. sino ang mas mataray? Mama! As in, sino ang mas maarte? Mama din. Diyos ko, nakakahiya naman ito. Sorry po, Ayusin mo sorry naman po. yung tanong mo na siya Sino, naman. sino ang mas malambing? Ako. Ay, meron naman ako. Sino ang mas mabait? Sino ang kuripot? Parang wala naman sa atin dalawa. Parang nga wala. Wala. Pero ito kasi, magaling siya mag-budget, magaling siya mag-manage ng kanyang financial. Sino ang mas mabilis magpatawa? Parang pareho. Yeah? Pareho. At sino mas magaling kumanta? Mama! Ikaw, mas magaling ka sa... Nako, honey. Yun naman, napakagaling kumanta niyan, promise. I mean, Mahihain lang, pero napakataas ng boses niya, napakagaling kumanta. pero hindi ka kumakanta. At magaling mag-rap. guys, ano ba? It really hurts. Ang magmahal ng ganito kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo, sadyang ganun na lang nga. Kailangan ko itong tanggapin. Oh my God. Nakakahiya kayo. Sige, kaya mo! Yun na lang! Ayoko na. Nice! Ikaw naman pang family Wait. lang yun. Okay lang yun, anak. Oh my God, nakakahiya Ginawa talaga mo lang to. yun ngayon lang? Ay, hindi po kanta po talaga yun. Opo, hindi po ako composer, Miss Karen. Miss Karen, sandali lang, kailangan natin pag-usapan Oh. kasi sa November 15 na. Ano? Mapapanood na po talaga ang Ma'am Chief. Movie ito ni Melay. Oh. Yes, congratulations, Bella! Okay, and Yes. ano role mo doon? Kasama po niya ako bilang isang police, best friend niya ako doon. May tanong ako, ito na Yes. lang last, curious lang ako. I know that you're still working, you're very busy. Meron ka pa bang gustong gawin sa career mo? Sino gusto mo makapareha? Parang nakaparehas ko na yata. Lahat? Kasi, halos. Ikaw, sino ang dream on-screen partner mo? Yung totoo. Yeah, totoo. Ako, Martin po. Oh, why not? Ay, isa rin yan. Gusto ko rin makatrabaho sa Coco Martin. Coco Martin Martin. po. Pwede. Hindi ko pa siya nakatrabaho. Pwede ka Bakit mag-bakit hindi, niya po. diba? Oo. Hiwalay si Jenica ngayon. Bilang isang ina, humingi ba siya ng advice sa'yo? I think nasabi ko naman yun, no, anak, na parang kasi kumbaga kung pwedeng ayusin ninyo. Pero sabi ko, irerespeto ko kung ano magiging desisyon mo. Kasi nanggaling na rin naman din ako dyan. At naiintindihan ko, lalo na may mga anak ang dalawa. Sabi ko, sinabihan ko rin siya na hindi naman kung kunwari mag-decide ka maghiwalay kayo o hindi, sabi ko, tuloy naman ang buhay mo eh. Sabi ko, at saka nandito ako. Do you still want to work it out? Oh, not anymore, Miss Karen. Hindi na po. Nalaman ko na hindi na ako mag-make ng effort to make it work because when we separated, I already gave my all for another year. To try. Nagbalikan pa sila eh, na para maayos. And gusto ko naman ibigay din po kay Alwin na nung bumalik naman siya, okay naman. Kumbaga, nakita ko naman din yung willingness niya. Sa totoo lang po, parang ako na po yung problema after nung 1 year. Parang we don't fight, kasi nga po ayoko po ng conflict, diba? So hindi po ako, pero hindi ko po napansin na sa 1 year pala na yun, parang nag-move on na po pala ako nang hindi ko alam. Kaya feeling ko po, nung sinabi ko rin sa kanya na pasensya ka na, ayoko na, feeling ko po nagulat din siya. Kasi para sa kanya, parang walang pinanggalingan na mismong route kasi okay naman kami. Ang problema, alam ko kapag tinuloy ko pa, hindi ko makikitang enough yung sarili ko, matatakot akong tumanda. Yung mga ganun yung nararamdaman ko na parang
naramdaman, sobrang simple ko po kasi talaga, Miss Karen, na hindi po ako ma-makeup na tao pag walang trabaho, ganyan. Dito ko na-feel na nasa bahay lang ako, pero parang kailangan ko mag-concealer ata. Yung ganun na ako mabuhay. Nagkataon pa na when I was married with him, I know I give my 200%. Yung ganon. So, parang nung bumalik siya, tapos parang nung umalis siya, binigay ko yung 200 ko, parang wala na akong 300 na ibibigay. Yung napipressure po ako, pakiramdam ko, okay, hindi enough yung nabigay ko. So, dapat magbigay ako ng bago para hindi na siya aalis. Parang ganon. I mean, alam ko, you were raised by a single mother. Yeah. Pero yung iba, matatakot doon. Because you know the experience of how difficult it is or it was. Sa totoo lang po, hindi po ako natatakot para sa sarili ko. Natatakot ako para sa kids ko po talaga. In what way? Yung I'm afraid that Mama. Sige lang. Okay. Isa po kasi na nakita ko na naging effect sa akin dahil lumaki po ako na wala yung papa ko. Yung parang kapag may lalaki po na nagsabi sa akin na mahal niya ako, hindi niya ako iiwan, niniwala po ako kaagad. Parang yung pinakakinakatakot ko lang po, yung baka dahil hindi lumaki yung anak ko na kasama nila yung tatay nila. Baka po, pag may nagsabi sa kanila na ganun din, baka maniwala po sila kagad. Nagiging running joke po namin ng mga kaibigan ko yung love life, pero hindi naman po talaga ako naghahanap, Miss Karen, kasi sa naranasan ko po kasi okay na po kahit wala na pong dumating. Wag lang po ako masasaktan ng ganun po ulit. Kung meron man po akong pangarap ngayon, yung mabuhay ko po yung mga anak ko na masaya po sila, na mabigay ko po yung mga pangangailangan nila at higit sa lahat, makahanap po sila ng asawa sa future na hindi po sila iiwanan. Yun lang po. Sobrang bumilib ako kay Jenica kasi nung time na nung una sila naghiwalay ni Alwin, dumating na din siya sa point na parang nag-iisip siya kung kailangan, correct me if I'm wrong, anak. Opo. Parang nag-iisip siya na parang ayoko na talaga mama, pero iniisip ko pa rin my children kasi ayoko na, so gusto ko pa rin itry. Sabi ko, decision mo. Ano ang pangarap mo, Jean, para kay Jenica? Ayoko kasi, lalo na siya, may mga anak na siya. Gusto ko meron siyang, alam mo yun, sarili niya. Tapos na she'll be very proud of. Kasi, di ba, yung from scratch, no, nahiwalay siya. Tapos ito, di ba, so susunod, baka mas makabili na siya ng mas malaking bahay, yung mga ganon. So, gusto ko yung ma-experience yun. At gusto ko kasi maging proud siya sa sarili niya. Ikaw ba yung typical lola? Kailangan lang siyang i-remind not to shop so much for the kids. Kasi, spoiler. Pero pinag-usapan na namin yon. Sabi ko, honey, Sobrang hindi ko spoiler. didisiplinahin ang mga anak mo. Trabaho mo yan na disiplinahin sila. Ako gusto ko na magmamaganda lang ako sa mga apo ko. Gusto ko, di ba, bad cup, good cup. Sobra ikaw talaga. na magdisiplina. Kasi right naman na yun. Kasi ayoko rin naman pakialaman ng pagdidisiplina sa mga anak niya. Kasi wala akong right. Anong pangarap mo naman, Jenica, sa buhay mo at para sa nanay mo? For mama, hindi pa rin nagbabago yung pangarap ko sa kanya. Gusto mo talaga mag-asawa siya? Gusto ko talaga, Miss ayaw Karen. mag-asawa? Paano yun? Kaya nga pero Ba't ba hindi yan, ayaw meron mo? yan. Happy ako na ayoko lang na kasi mag-alaga. Kung mag-aalaga ako, alaga ako na lang si Jenica, si Kotaro, tapos si Jessica. May adopted kasi ako At saka yung mga apo ko. What about you, Jenica? I mean, I know it's too early to ask. Yes. You are young. Ay, gusto ko siya mag-asawa ulit. Okay. Gusto ko, kasi napakabata pa niya, that's one. Ako siguro okay na kasi sa edad ko ngayon at saka napas ko na naman lahat, diba? Na-experience ko naman yung iba't ibang relasyon, diba? Dalawang tatay ng anak ko diba? Na magkaibang tatay. Pero ano yun, no regrets kasi I have 2 beautiful children. No regrets ka? No regrets. No regrets at all. At ikaw, Jenica, no regrets or you have regrets? No regrets po. Wala po talaga. Hindi ko, pakiramdam ko, Miss Karen, hindi ako makakalabas sa shell ko kahit papaano.
since sobrang hina nga po kasi ng loob ko, tapos introvert po ako, ang nagturo po talaga sa akin na magkaroon ng lakas ng loob, lumaban sa buhay, yung dalawang anak ko po talaga. Kasi kung wala din po talaga sila, wala po siguro akong mga goal na na-achieve. What would you wanna tell her? Mama, I'm really doing good with work right I now. know, right? Nakakaloka. I'm so proud of you. Ito para sa akin yung pinaka-peak ko. And every time na nakikita ko yon, hindi ko iniisip na parang, oh my gosh, sikat na ako. Ang unang pumapasok sa isip ko is, oh my gosh, kaya naman kitang isupport for a change. Parang, oh my gosh, magiging okay kami ng mga anak ko. I love you so much. I'm so happy. Always remember that my wins are your wins. I love you. You are such a good girl. Sobra. Anong message mo kay Jen? Kay Jenica, ang message ko sa'yo, you believe in yourself, mas dagdagan mo pa, kasi kailangan mo yun dahil may dalawa kang anak. Tapos, gusto ko magkaroon ka ng partner sa buhay. In the future, I'm very proud of you. I would say here in Miss Karen Davila's vlog, she's a better actress than me, guys. You know. Ganun ako ka-proud sa kanya. At palagi kasing sinasabi ko kay Jenica, wala namang ibang mas magiging magaling sa akin kundi mga anak ko. Pag ibang tao sinabi lang, ay, mas magaling sila. Oh, di okay. Pero pag sinabi lang, mas magaling ang mga anak mo, oh, yes!